Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga pag-uugali ng mga amo dito sa Hong Kong? So meron na akong ibang vlog nito pero i-add ko lang. Unang-una is yung ugali nila na masyado silang maselan, especially kapag Chinese yung amo mo dito. Gusto nila wala silang nakikitang mga fingerprint, so mahilig silang manita. Lalo pag yung perfectionist yung amo mo. Yung amo ko, awa ng Diyos, hindi ganun kalala. So, ang gusto nila is perfect lahat-lahat. So, gusto nila lahat ng mga, alam mo yun, mga hinahawakan or ganyan is gusto nila walang fingerprint na nakikita. And also, kapag may mga alaga silang hayop, gusto nila is wala silang nakikita mga balahibo. And yung iba is malala yung ugali, yung hindi ka nila pagagamitin ng mop kapag naglilinis ka. Ipupunasan mo ngayon yung sahig gamit lang yung towel. So maraming mga katulong yung ganyan na yung nila, amo nila is gusto lang nila guys na patunayan sa'yo na katulong ka. Gusto lang nilang ipamukha sa'yo na katulong ka, kaya yan yung gagawin mo. So yun lang, ganun lang sila. Next is, nandito sa Hong Kong yung napakadamot na amo. Kung sa Saudi, hindi ganun kadamot, hindi ba? Parang feeling. Yung kapatid ko dun, yung palaman marati ng tinapay niya, sarap. Alam mo yung iba-iba siya ng palaman. Ako dito sa Hong Kong, ako bumibili ng palaman ng tinapay ko. Yun, pera ko yung ginagastos. Katulad ngayon, nakaubos ako ng $100 para sa pang-grocery. Kasi walang pakialam yung amo mo dyan kung may prutas ka, kung may gulay ka, kung may itlog ka dyan. So, dati ayoko ng itlog sa Pinas. Ngayon dito sa Hong Kong, yan yung nagiging sandalan ko, yung itlog. Kasi kapag wala akong makain, yan yung takbuhan ko. So pinakahit ko sa lahat na ulam dito is sardinas. So yung sardinas ko dun sa cabinet is marami na. Binibilhan ako ng amo ko. Ayoko nun. So hindi ko na kayang kainin yan. Puryagaba in taon. So madamot sila dito guys, ipapamukha nila sa'yo talaga nakatulong ka. Doon ka kakain sa kusina, and sa kusina merong CCTV. Kasi iniisip nila baka nakawin mo yung pagkain nila dyan, kainin mo. So nilagyan nila ng CCTV sa kusina. So yan yung ugali din ng mga amo dito. Madamot sila guys. Yung pagkain nila. Kaya kapag ikaw nakatulong, first timer, kapag pinasama ka nila kumain sa loob ng living room kasama sila or sa isang mesa kasama sila, swerte mo, mabait yung amo mo. Kasi guys, isang beses lang ako na sumama sa kanila kumain sa restaurant, and yun yung isang beses na sinusumpa ko, hindi na ako sasama uli sa kanila. And by the way, kagabi guys, nasampulan sila sa restaurant. Kasi nga, ugali ng amo kong babae na matagal silang kakain. Inaabot sila ng 2 oras kakain. Magsimula sila ng alas 7:30 or alas 7 kumain ng hapunan. Matatapos yan sila alas 9:30. Kaya habang kumakain sila dyan, hinuhugasan ko na yung mga gamit sa kusina. Kasi mabilis akong kumain eh. Parang, ang nangyari, ganyan kasi sila. Parang, ewan ko, tagal na tagal silang kumain. May gana pa ba silang kumain yan? Ako kasi nawawalan ako ng appetite pag tinatagalan ko pa yung pagkain eh. Kaya binibilisan ko talaga matapos. And kagabi, umalis sila kasi birthday ng amo kong babae kagabi. So umalis sila alas 7. Kumain sila sa labas. Ngayon, naglaba ako. Ang ginawa ko kasi wala sila, salang ko kaagad sa washing yung damit ko kasi ang dami. Nagukay-ukay ako, so marami akong damit. And ang bibigat kasi nga winter yung pinamili ko. So sinalang ko sa washing. Tapos habang naliligo ako, kasi sabi niya sa akin, maligo ka na habang wala kami. So habang wala sila, ligo ako. Tapos yung washing gumagana. Di sakto lang na pagtapos ko mag-washing, tapos buti nga kamo, kumain ako, noodles lang. So mabilis lang ako matapos kumain. Nagsiselfon-selfon lang ako saglit. Hindi ko pa nga natapos yung mga gagawin ko. 9:30, umuwi na sila. So, sinita ko. Sabi ko, bakit ang aga niyo umuwi? Sabi niya, pinalayas daw sila ng mga staff doon sa restaurant. So, sabi ko, bakit? Sabi niya, hanggang alas 9 daw. Kinausap nila kami nung 10 minutes na lang bago magsarado. Sabi nila, ma'am, 10 minutes na lang yung pagkain mo. Pagkatapos niyan, umalis na kayo kasi sarado na kami. So, pagtas ng 10 minutes, bumalik, ma'am, 6 minutes na lang. Kailangan talaga ganun. Nire-remind sila always 3 minutes na lang. Tapos,
nagchichismisan pa yung mga staff. Talagang walang takot, kaya natuwa ako kagabi. So, talagang walang takot yung mga staff. Alam mo yung kumakain yung amo ko dito sa table na to, kwento niya sa akin. Yung mga staff, kasi nga sila na lang yung customer doon sa loob ng restaurant. Yung mga staff, nasa kabilang table lang, tapos sila yung pinag-uusapan. Bakit ang tagal-tagal nila kumain? Nananadya ba yung mga yan? Gumaganon talaga yung, ang tatapang pala ng mga staff dito sa Hong Kong. So, ganun daw yung sabi. Tapos sabi pa ng isa, pinalayas ko na nga yan eh. Ewan ko ba tayo lumayas? Tagal-tagal kumain. Talagang nagchichismisan sila. Yung, alam niyo yung nangiinsulto sila sa amo ko. Tapos harap-harapan, hindi makareact yung amo ko nung time na yun. Ewan ko. Sabi ko, buti hindi ka nagalit. Sabi kong ganun sa kanya kasi talagang nung pag-uwi niya, yung sama ng loob niya, nilabas niya sa akin, nagkwento siya. Sabi ko, buti hindi ka nagalit. Dapat, di ba, customer, sa amin hindi pwede ganyan. Parati naming nire-reason out, customer is always right, tapos papalayasin mo kami. Sabi niya, ay nako, talagang pinalayas kami doon. Talagang pag 3 minutes, pinasabi niya sa amin na, uy, mag-pack na kayo ng mga ano nyo, tapos na. 9 o'clock lang kami, magsasarado na kami. Tapos, alam niyo yung binabackstab. Hindi backstab kasi harap-harapan sila sinasabihan. Ang aalte na mga to, tagal-tagal kumain. Akala mo naman ang mamahal ng mga binili. Ginanon pa talaga sila. So, parang natuwa ako, buti nga sa inyo. Di ngayon nalaman nyo kung ano yung pakiramdam na, yung alam mo yung sila na lang yung inaantay mo na matapos kumain dito sa bahay. Tapos sila is nagbabagal pa. Katulad nung nakaraan na nakita ko ngang nakahubad yung amo kong babae. Pinag-initan niya ako. Anong oras na? 12:00 na. Hindi niya pa siya tapos kumain. Talagang nananadya. Tapos ang dami pang hugasin doon sa harapan niya. So ganun kalala yung amo kong babae nung time na yun. Kaya talagang hindi ko makakalimutan yan. So, yun, napagalitan sila, kaya kagabi maaga silang nauwi. So, next na ugali ng mga amo dito is selosa sila. So, hindi naman lahat, pero kapag bata yung katulong is pinag-iinitan nila. Hindi naman pinag-iinitan, pero pag alam nilang may ibubuga yung katulong, medyo naiinitan. Ganyan ako nung bago. Hindi naman ako maganda, sinasabi ko. Pero, hindi ko alam. Napansin niya lang na yung amo kong lalaki nga is nakatingin sa akin. So, nung time na yon hindi ko lang alam talaga. Pero, parati silang nag-aaway. Tapos, parati din akong pinag-iinitan ng amo ko. Hindi ako kinakausap. Tapos, hindi ako binibigyan ng pagkain. So, 1, 2 araw, binibigyan niya akong pagkain. Pero, nung sunod na, hindi na niya ako binibigyan. So, doon na nagugutom ako. Kasi nga, parang inaano niya sa akin na know your place. Ganun naman. Alam ko naman yung sitwasyon ko, yung ano ko, posisyon ko dito sa bahay. Pero, pag involved na yung lalaki, alam nyo guys, yung amo kong babae, ilang beses na siya niloko ng amo kong lalaki. Ang reason, parang ang sa isip niya lang, sige, magloko ka lang dyan, at the end of the day, magsasawa ka, babalik ka din sa akin. So, ganun nga yung nangyayari. Ilang beses na yan na, alam mo yung late na yung amo ko, alam mo talagang may ibang babae yung amo ko. Pero pinapabayaan lang yan ng amo kong babae. Nasasaktan siya, nasasaktan. Isang beses nga, nag-antay kami na siguro, sobra kalahating oras. Hindi ko alam anong ginawa ng lalaki. Pero, nag-antay kami ng kalahating oras. Mahigit. Tapos, umalis yung lalaki sa bahay ng matanda alas 7. Tapos, alas 10 na nung time na yun, hindi pa siya dumadating. Siguro nag-quickie sila ng kabit niya. So, ang amo ko, nasasaktan siya. Tapos, parati niya sinasabi sa akin na, ang tagal niya, ano kayang ginagawa niya? Sinasabi ko lang, baka may importante. Ginaganon ko lang, ayokong sabihin na alam ko kung anong ginagawa, ganyan. So, kasi nasabi na yan ng amo kong lalaki sa akin na sabi niya nung nakaraan, meron daw siyang babae na sinabihan na parang tungtuwa pa siya nung sinabi na nung time na yun. Sabi niya na, tinanong siya ng babae kung hindi niya kinakwento kapag nandyan yung amo kong babae. Kapag malayo, kausap yung matanda, doon siya nagtatanong. Sabi niya, tinanong ako nung babae, sabi niya sa akin, do I look pretty? Ganyan, maputi ba ako? Sabi niya ganon. Tapos sabi naman daw na yung amo kong lalaki, kwento niya sa akin, kasama yung bata na sa pagkainan kami. Sabi niya, mas maputi yung asawa ko kaysa sa'yo. Tapos, tawa siya ng tawa nung time na yun. Alam mo yung parang in love siya. So, kaya yung amo kong babae, pinapabayaan na lang kapag nagluloko yung amo kong lalaki. Kasi, ano lang yan parang mga 1 buwan lang siyang mabaliw. Tapos pagkatapos babalik na sa normal yung amo kong lalaki. Pagkatapos niyan, na siya, unti-unti na siyang babalik, unti-unti na siyang hindi nakikipag-meet up, ganyan. Dati, alas 6 pa lang guys, alas 8 yung pasok niya sa trabaho. Alas 6 pa lang, umaalis na siya ng bahay, hindi ko na siya nabibigyan ng prutas o kaya sinumbong ko sa amo kong babae. Sabi ko, ma'am,
hindi ko na nabigyan ng prutas yan. Kasi nga, alas 6 kanina, wala na siya sa bahay. Nagising ako, sinarado niya na yung pinto. Yung gising ko, 6:30 dapat. Kaya hindi ko na nabigyan. Sabi niya, okay lang. Tapos pinagalitan niya yung amo kong lalaki. Tapos, mga siguro 1 buwan na nabaliw yung amo kong lalaki, ganyan-ganyan. Late na siya nauwi. Tapos, parati siyang overtime, kunwari. Tapos, maaga siyang umaalis. Pero, pagkatas ng 1 buwan, bumalik siya sa normal. Bumalik siya sa normal, totoo. Parang kaya sabi parang feeling ko, alam na ng amo kong babaeng kalokohan ng amo kong lalaki, pero inaano niya lang na babalik at babalik din naman kasi may anak sila. So, siya pa rin yung pipiliin sa huli. Kaya, yung amo kong babae, selo siya nung una, pero ngayon hindi na. Kasi nga, wala naman dapat. Kagabi, kapon iniwan niya yung amo kong lalaki sa kwarto na tulog at anong ginagawa doon. Bahala siya sa buhay niya. Alas 3 siya umalis, alas 4, ayan, ng hapon, tapos bumalik siya alas 7. So, hindi ako pumasok dun sa kwarto, dito lang ako sa may malapit sa CCTV, nagsiselfone lang ako, gagawa lang ako lang trabaho ko. Kaya, hindi na rin ako inaano ng pinagginitan ng amo ko. So, ugali pa ng amo dito sa Hong Kong is mapagbintang sila. Pagbibintangan kanilang magnanakaw. So, yun yung ingatan nyo. May subscriber ako na inano siya ng amo niya na meron daw siyang ninakaw na yung drawer niya daw is merong gold sa loob, merong gold niya na hinahanap nandun daw sa drawer ng alaga ng ng kaibigan ko or ng subscriber ko. So sabi ko sa kanya, wag mong hawakan pag may nakita ka, tapos hamunin mo yung amo mo, natawag ka ng pulis. Kung ayaw mong tumawag ng pulis, ako tatawag para magkaalaman na kung sino naglagay dito ng ganito sa akin, kasi hindi ko ninakaw yan, wala akong ninakaw. Ganun ninyo, basta wag nyong hawakan kung anumang bagay na makita nyo na hindi iyo. And ugali ng amo dito sa Hong Kong is sila, dito tayo sa negative ha, sa mga positive iba din yun. So, yung ugali nila is, tawag nito, yung, nakalimutan ko tuloy, yung mapagbintang nga, tapos yung isa is, manghahalongkat sila ng mga gamit mo. So, karamihan, siguro 50% ng mga subscriber ko dito sa Hong Kong, yung mga gamit nila is hinahalongkat ng mga amo nila pag day off nila. Yun yung ayaw na ayaw ko talaga. Pag nalaman ko lang na hinahalongkat, pag naabutan ko talaga siya, takot yung amo ko sa akin eh. Kasi nung nakaraan nakita ko siyang nandito sa kwarto, may kinuha lang siya, pero yung mata ko is maano talaga. Kasi nga, natatakot ako kasi may mga kalat ako dito sa kwarto. Baka yun yung nakita niya, yung mga jacket ko, nagkakanta ano-anuhan dyan. Kasi makalat yung kwarto ko. Pero wala naman akong iniisip na nakahalongkat siya ng gamit. Tsaka, pag naghahalongkat siya ng gamit, makikita niya lang dito sa baba, puro mga damit ko lang talaga. Tapos yung mga gamit ko, yung mga perfume ko, lahat-lahat, mga anik-anik ko is nandito sa gilid. Hayag, nakikita niya. Yung mga importanteng bagay na meron ako, nandun yan sa taas, sa kwarto ko, sa higaan ko talaga, dun ko tinatago. So, akyatin niya muna bago niya makita yung mga gamit ko dun. Bago niya makita yung mga anik-anik ko dun. So, ayun yung sa akin, yung advantage ko. Pero yung sa kaibigan ko, binubuksan talaga yung gamit niya. Kinakalat pa yung damit niya ha. Pinicturan niya pag alis, matino. Pag uwi niya, kinalat. So, iba yung posisyon ng damit. So, talaga, meron talagang ginagawang kalokohan yung amo niya. So, ayun lang. Ano pa ba yung mga... Pero guys, mapunta ka sa amo na mabait. Meron din naman mapagbigay. Yung, alam mo yung mabunganga. Pero, pagdating sa mga gamit, mahilig magbigay. Marami din ganong mga amo. Yung amo ko, mapagbigay lang siya kapag binigyan mo yung anak niya, tapos ayaw niya na may utang na loob, magbibigay siya pabalik. So, mahilig siyang magbigay din kung meron. Pero, guys, yung amo ko, walang-wala din talaga siyang gamit. Kaya, hindi rin siya makapagbigay. Kasi nga, yung amo kong lalaki lang yung nagtatrabaho. So, yung medyas niya nga, butas na nga yung yung medyas niya sa harapan, butas na butas niya, sinusuot pa. Tapos yung panty niya, butas na din yung harapan ng panty niya. Hindi niya mabilhan-bilhan. Tapos yung bra niya, watak-watak na as in. Alam niyo yung meron ng itim-itim. Basta, parang maawa ka na lang, mas matino pa yung gamit ko. So, hindi siya makabili-bili kasi nga wala siyang trabaho. And, ayan, paunti-unti lang siyang bumibili. Kaso, yung panty niya, bili siya ngayon ng 3 peraso, tatapon niya yung, parang inat-ngat na ng daga yung harapan. So, itatapon niya yan. Susunod, nabutas na naman yung panty niya. Hindi ko alam anong ginagawa ng panty niya. Bakit nabubutas parati? Hindi ko lang alam. So, yan. May mga butas yung panty niya, yung medyas niya, yung damit niya. Sumusuot nga yan ng pantalon, butas na talaga, kita na yung panty niya.
ganun siya kaano nung nakaraan. Awa ng Diyos ngayon yung amo ko, medyo nagkaroon-roon na siya siguro ng pera. Ano na, nadagdagan na yung mga damit niya, pinagtatapon niya na yung ilang pantalon niya ng mga butas, tas hindi niya na sinusuot yung iba. May bago na siyang damit. Pero nung bago ako dito, grabe, lala talaga ng amo ko. Grabe talaga yung mga damit niya nung mga, sabi ko, ay, parang ano lang to, parang hindi mayaman, parang ano, hindi naman talaga sila mayaman eh. Hindi lang talaga sila marunong magtrabaho, kaya kumuha sila ng katulong. Pero kung sa yaman, wala din silang yaman, sapat lang din. Kaya nga puro credit card lang itong mga to. So, hindi ko lang pinapakita yung cellphone ko nga, yung cellphone ko na 15 Pro Max, hindi ko pinapakita kasi nga yung amo ko, yung cellphone niya is 11 Pro Max. So, baka sabihin, ay, buti pa tong katulong ko. Kaya hindi, tinatago ko lang to, hindi ko pinapakita. So, yung mga ugali naman ng ibang amo, mababait naman sila. Depende lang talaga. Pero marami dito sa Hong Kong, salbahe. Kaya, swerte-swertihan lang talaga. Merong iba na yung babae yung salbahe, yung lalaki mabait. Meron namang iba na mabait yung babae, yung lalaki naman yung nang-a-under, yung lalaki yung naninigaw, ganyan. Mas malala yun, ayoko ng ganun. Awa ng Diyos yung amo kong lalaki. Wala ka talagang makukuha. Wala akong pakialam sa kanya. Wala din siyang pakialam sa akin. Kahit magtumbling ako dyan, mag-cellphone ako sa kusina. Wala, hindi niya ako pinapakialaman. Natatakot lang ako sa babae. Sa lalaki, kahit mag-cellphone ako dyan, anong gawin ko sa kusina, wala siyang pakialam. So, bata lang ako, medyo yung utak ko nai-stress sa bata. Sa bata talaga malala talaga yung mental health ko sa bata, nauubos. Kaya natutuwa talaga ako kapag nandun yan siya sa school para matahimik yung utak ko. Kapag nandito siya sa bahay, akala mo siya yung nagpapasahod sa iyo. Buwisit talaga, sarap itapon. So yun lang guys, thank you for watching and I love you all. Bye bye.